everyone, I am Mambakdato Omar D together with my partner. My name is Rachel Salid. And we are from BSPA LRG 1B. And ang historical archive namin is Cotabato City Mega Market fire incident which happened on May 21, 2018. So, ngayon, pupunta tayo sa Mega Market. Titignan natin kung under renovation na ba siya and kung ano yung itsura niya dati at kung ano yung itsura niya ngayon. So, during the fire incident, more than 1,000 na negosyante o business owner ang naapektuhan ng fire incident. Tapos, nabigyan naman sila ng konting tulong ni Cynthia Griani, which is 10,000 kada lamesa yung nabigay sa kanila, di ba? So ngayon maghahanap tayo ng eyewitness. Actually partner lahat ng ang mga eyewitness namin o yung mga hahanapin naming eyewitness is mga cousin din namin, yung mga first cousin namin kasi lahat ng mga pinsan namin is nagwo-work sa Mega Market o yung mga business nila is nasa under sa Mega Market. So let's go. So, hindi po pala pwede pumasok. So, ito na siya. Bagong Mega Market. So, unti-unti siya na nire-renovate. And, ito pala ang makikita natin here. So, puntahan natin ang isa sa mga eyewitness na nasunugan sa Mega Market. Isa siyang negosyante at the same time, saksi sa nangyari sa fire accident sa Mega Market. Tara, let's go. Good day po. Ma'am, pwede po mag-interview? Pwede. Thank you po. Ako interview sa akin na bayaran. Ano pong pangalan niyo, ma'am? At saka ano po yung business niyo sa Mega Market? Annalyn Carolasa. Ano po yung business? With vendor. Ma'am, saan po ba nagmula ang sunog? Or anong cause ng sunog? Parang wiring. Yes, sa wiring niya. So, Sa mga electric, mga maling ng kuryente, nag-overload. paano po ba kumalat ng mabilis yung apoy? Hindi kasi karamihan doon sa loob ng Mega Market that time, mga light material ang gamit, mga kahoy, doon nakasaksak yung mga yung mga saksakan sa kahoy kinabit. So, kumalat. So, Kasi maraming mga kahoy, maraming nilagay yung mga negosyante ng mga maliliit na bahay-bahay, mga drawer, nagawa sa light material. So, What time nag-start yung sunog na yung kapila? Hindi, mga kuan yun, mga 11, mga ganyan. Wala alam yung sa 11 ng gabi, May 21. Alas 11 ng gabi. Tapos, hanggang magdamag na siya. Pero naapula siya mga alas 3, alas 4, ganyan. Diba during Ramadan pa man yun? Yun. During Ramadan pa. So may mga nasalba ka rin doon kabilang sa mga ano mo? Kahit pa paano, meron mga manok, mga paklay, mga timbangan. Pero yung iba, yung mga planggana, wala na. Kasi mga plastic lang yung mga planggana. Mga kutsilyo, kahit pa paano, mga kutsilyo. Kasi hindi naman doon nagsimula sa karnihan niya. sa taas talaga. Sa taas, sa baba lang. Sa baba lang, no? Sa baba lang. Sa baba lang muna siya. Pero hindi siya nag-start sa Hindi siya nag-start. Pero walang ilaw. Kailan po nangyari ang sunog? May 21, 11 p.m. 2018. Okay. So, mga anong oras niyo na alaman na nasusunog ang Mega Market? 12:30. 12:30 na. Mga anong oras ba kayo dumating sa Mega Market para maisalba ang mga gamit niyo? Mga 6:30 ng umaga na. Kasi hindi kami binayaran ng taga Bureau of Fire o Pacific Government na makalapit. Kasi nga, yung apoy ongoing pa. So kami,
bilang matitigas ang ulo kasi nga baka may masayba ka kahit pa paano. Hindi kami sa tama na kahit delikado. Sa inyong palagay, ma'am, ilan ba ang mga negosyante ang nasunugan sa Mega Market? Mga more than 1,000, ganun. Pero hindi lahat yun may business doon. Okay. So may mga, may mga business din doon na wala mga Wala business permit. Oo, mga ganun. Ano pa yung mga paano nagkalat sa taas? Paano tapos anong mga nakita mo during the car incident? Marami bang tao? Actually, madaming kawatan. Oo nga. Yes. Hindi kasi malapit lang yung mega market dito sa bahay. Tapos, kita lang ang umpisa. Akala namin malinis. Malakas na yung mga puto, kaya may mga gasol kasi that time may mga restaurant, mga kaloob. Yeah, sa Mega Market. Kasi may mga kainan doon sa loob, may mga gasol, mga ref. Yun ang nagsabog. Kuya pala mabilis talaga kumalat. Oo. Tsaka kaya siya kumalat sa taas kasi may mga gawa rin kasi sa may mga light material na di-connect pwesto sa baba, pa-connect sa taas. Mga light material, kahoy. Kaya mabilis din siya akyat. Oo. Kaya tapos mga ukay-ukay pa yung nasa taas. So pulbo talaga masyado. Pati nga yung mga atip sa taas, nagbigay, gawa na yun sa kakabit na yun sa bakal, pero nagbigay pa rin. Pero ngayon ba ate lang may mga renovation na nagaganap sa Mega Market? Meron. Dahil paano ibalik ang Mega Market? Oo, meron. Sa tulong ni ni Mayor Matabalaw at ng BARM government. Yes, kasi pinunduhan ng BARM government. And then, nag-initiative na rin ng ating city government ng renovation. Kasi masyado na kasing crowded sa baba. So, ayun, hindi na makaya. Hindi maganda tingnan, yes. Isa tayo parang rowing city. So, pangit din na yung ating mega market is kalat. Diba? Pwede naman din magamit yung sa loob. So, ayun, may mga renovation na ginagawa ngayon. Pinatiles, lahat. Tapos, uniform na, karnihan ng lahat, gulay ng lahat. Para wala ng tao sa baba, wala ng negosyante sa baba. After ng car incident na nangyari sa Mega Market ate lang, saan kayo gilagay? Doon lang din mismo sa baba Sa niya. baba lang? Oo, habang apula ng habang yung mga Continue ang business. continue pa rin kasi sayang. Kasi pambawi ng na lugi. Yun. Pero yung mga iba hindi talaga masalpa. Yung sunog na paklay, ganun. Maraming salamat at Maraming salamat. May binigay ng government na. Ay, oo, may bibigay din. Ay, may binigay din ng government natin. Yes, at meron silang binigay na parang tawag na ayuda, parang tulong sa mga nasunugan. Pero exclusive lang siya sa may mga business permit, 10,000 na cash assistance para sa mga business. Oo, pang simula. Pero ay hindi pa rin kahit pa paano naman nakatulong. Pero kulang pa rin. Kulang pa rin. Yes, of course, sa mga nawala na sunog. Ayun. So, maraming salamat. Sige, lagay pa kayo sa dyan. Token, special gift. Ayun o. Mali.